Saktong isang buwan na mula nang magbalik ang sesyon ng Senado at hindi na rin nakitang pumasok si Senador Bato de la Rosa. Sabi ngayon ng DILG, alam nila kung nasaan ang kinaroroonan ng senador na palipat-lipat umano ng bahay. Hindi rin nila matatawag na pugante si Bato dahil wala pang kopya ng umuugong na arrest warrant mula sa International Criminal Court. Nakatutok si Darlene Kai. Higit isang buwan na ang lumipas mula nang huling nakita sa publiko at sa Senado si Senador Bato de la Rosa, kasunod ng pagbubunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla noong November 8 na may arrest warrant ang ICC laban sa kanya, kaugnay pa rin sa gera kontra droga ng Administrasyong Duterte. May mga paramdam siya paminsan-minsan sa social media tulad ng pagdalaw niya sa isang Paris sa Cebu at sa pagpopost ng picture niya na nakawig. Ang pinakahuli, ang pagkomento niya sa post ng kanyang asawang si Nancy. Sa post, may larawan ng isang lalaking nakatalikod at caption na nagpapasalamat sa kanya raw pagdalaw. Hindi malinaw kung saan o kailan kuha ang larawang yan. Pero, ang sabi ni DILG Secretary John Vic Remulla, alam nila kung nasaan si De La Rosa. Palipat-lipat siya ng mga bahay sa mga kaibigan niya. Iyatago siya. Tapos sa loob lang siya ng bahay. Tapos lilipat siya, iba-ibang kotse yung ginagamit. So, I think we've monitored him in 6 different places in the last 3 weeks. In the last 3 weeks. Palipat-lipat lang siya. Tumanggi na si Remulla na idetalye kung saang mga lugar nila na monitor si De La Rosa. Kahit itinuturing na nagtatago, hindi pa rin daw siya matatawag na fugitive o pugante dahil hindi pa rin daw nakatatanggap ang DILG maging DFA at DOJ ng kopya ng arrest warrant laban kay De La Rosa. We have to play it fair and we have to play it cool. Hindi naman pwedeng basta-basta ka lang gagawa ng hindi na uso yung extrajudicial means of prosecuting the law. Dapat dyan, you do it according to the book. So, we are monitoring him. Alam namin kung nasaan siya. At hintayin lang namin kung may utos talaga ang korte, wala. Sabi ng abogado ni De La Rosa, noong November 8 din niya huling nakausap ang kliyente. Wala raw siyang impormasyon kung nasaan ito. In all probabilities, nandito yan. Ngayon kasi, yung kanyang personal safety is at stake. No? Ako, speculate lamang ako kasi hindi ako makasabi for him even if I am his lawyer. No? He is just making himself unavailable. Kasi wala pong klaro kung ano po ang pulisiya o wala po tayong batas as to how to deal with surrender. Kasi klarong-klaro po yung gobyerno natin is they will opt the modality of surrender instead of extradition under Section 17 of Republic Act 9851. Wala raw impormasyon ng abogado ni Senator Bato de la Rosa kung dadalo siya sa unang sesyon ng Bicameral Conference Committee na nakatakdang magsimula sa darating na weekend. Lalo dahil isa siya sa mga vice chairperson ng Senate Committee on Finance. Gayunman, hindi raw naman napapabayaan ng senador ang kanyang opisina. It is administratively functioning. His staff are operating and they're performing their job. Yun nga lang, wala siyang physical presence. Pero sabi ni Interior Secretary Remulla, sakali naman daw na matanggap na ng gobyerno ng Pilipinas ang warrant ay dadaan ito sa proseso. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.